Hey, good morning. Good morning. So this is Doc Franklin once again. So for this morning, meron lang tayong 2015 Acura MDX. Mileage nito ay 180,000. And you know what? It is timing belt engine and hindi pa niya napalitan ng timing belt. So last month pumunta siya dito dahil may naramdaman siyang misfire lang naman at wala namang masyadong malaking concern. So dealership did already they replaced already the catalytic converter on the right side of the engine, and he noticed it that is still doing misfiring. So we did the test drive first, hook up the computer and confirm the function of the catalytic, kung talagang tama ba yung kanyang temperature both sides, para at least, kasi sabi niya sa akin gusto niyang papalitan din yung left side na catalytic converter. So sinabi ko naman sa kanya ay, bro, hindi muna tayo magpapalit unless confirm talaga na catalytic ang problema. So yun nga, kasi I want to make sure na talagang catalytic ang problema. So I usually hook up the computer, drive the car, and monitor all the parameters, so the temperature of both sides catalytic converter, and it confirmed that it's okay. So wala po akong nakitang problema sa kanyang catalytic. So wala po akong rason na papalitan yung kanyang catalytic converter. So sabi ko sa kanya, when you have already you did replace already the spark plugs on this, since the engine is almost 200,000. Sabi niya, bro, I didn't remember, and I don't have the history of replacing the spark plugs. So sabi ko niya, bro, ito lang muna yung natin gagawin. So bibili tayo ng spark plugs, ito lang muna, tapos i-observe natin yung performance ng yung makina. So sabi, okay. So since I have account also in Honda, and usually nakikita nyo naman sa vlog ko ay mayroon akong account sa Honda. So since kahit Acura ito, pero yung makina nito ay the same ng Honda. So yung Honda, kasi mostly yung Honda at saka Acura ay partners yan sila. So high ends lang yung pang loob, pero yung makina ay the same to sa Odyssey na latest model na 2015 also. So yun nga, sabi ko palitan muna natin ng spark plugs para at least ma-test drive natin at ma-confirm na talagang mayroon bang changes doon sa parang naglulo power daw. So yun nga, nagpalit kami ng spark plugs, tapos test drive. Sabi niya, bro, ang laki ng pinagbago. Ang laki talaga ng pinagbago. So story short, nadala niya itong yung kanyang sasakyan, nag-US siya. So sabi ko nga, bro, para sa preventive maintenance mo, wag naman sanang maputulan ka ng timing belt, dahil hindi ko alam na wala pala talaga siyang history ng hindi niya napalitan pala yung timing belt. So yun nga, sabi niya, siyempre natatakot din kasi dadalhin niya sa US. So sabi niya sa akin, bro, schedule mo ako kaagad pag pagbalik ko, dahil I am really worried
doon sa sa sinabi mo na kailangan baka maputulan nga ng belt. So ayos naman, nakabalik siya at ito nga, nagpalit ako ng timing belt ngayon. So ito nga, ito na. So nagpalit ako ng timing belt, water pump, idler pulleys, yan, pinalitan na lahat, na timing na rin. At yan, naikabit ko na. Yan. So lahat nakalagay na, naka-timing na, na-torque ko na lahat yan. So I don't want to explain that one because it's really technical. So mostly yung mga nakakaalam as a mechanic ay naintindihan nila itong ganitong trabaho. So hindi na ako mag-explain, mag-collaborate kung ano yung ginawa ko for doing timing marks and everything. So ayan, nailagay ko na yung water pump, timing belt, idler pulley at So ito na yung so para ma-access mo pala yung kanyang timing belt, so kailangan mong tanggalin ito. So itong inner fenders sa right side, tanggalin mo yung right side na wheel sa front at support. Of course, mayroon tayong nakakalso sa gulong both sides para hindi siya, anyway, naka-parking brake naman, naka-parking brake. So I'm not really worried about it, pero nanigurado pa rin. At the same time, ilalagay pa rin yung yung gulong sa ilalim kasi hindi natin at nandyan dalawa yung naka-stand. So yon, nandito. So nandito yung kanyang timing belt. Yan. So may mga crack na rin siya, pero wala naman akong sign talaga na maputol siya soon. So pero sa almost 180,000 ay masasabi kong matibay talaga ang belt ng original. So since nakita ko na rin na may mga cracks yung kaniyang fan belt, ay this is the time na magpalit na rin ng yung kaniyang serpentine belt. So I want to make sure na lahat ng mga belt tensioner ay maayos at walang problema. So walang leaking yung kaniyang belt tensioner. So ito yung kaniyang timing belt tensioner. So ito yung timing belt tensioner na ayan, may kunting leaking na siya. So it is a really good time na palitan. So ito rin, so kasama kasi sa preventive maintenance, so mayroon siyang kunting play, yung kanyang idler bearing. So ito yung idler bearing. Yan, mayroon na rin siyang play. So ito yung bagong belt. So ito na yung mga front cover. So pulley nandyan, kumpleto na. So ito pala napakalaking tulong po ito talaga sa akin. Since I have a compressor but not enough to open the front pulley kasi sobra pong tigas. Hindi kaya ng aking gun. Ito, never. Hindi kaya nito. So, naalala ko, mayroon akong subscriber from Richmond na niregaluhan niya ako nito. Ito, complete set ito. Makita na electric gun. Napaka powerful po. So, nandito yung kanyang set. Yan. So, yan, binakyum ko na lahat. Ito yung cover. So, nagpapasalamat po ako sa isang subscriber na he donated the tools that he has owned long time ago and hindi na daw niya ginagamit. So, yun nga.
na ibinahagi niya sa akin. So, at least nagagamit ko rin. So, ito lang yung setup ng aking kunting garage shop. So, yun lang yung ginagawa ko for if I don't have much time during my off. So, yun nga, inaano ko lang para at least kahit papaano matutulungan ko rin yung ating mga kaibigan na ma-maintain yung kanilang sasakyan ng tama. So, yan nga, nandito. Kasi bilang isang mechanic I am not also perfect on doing this job. So, mayroon po tayong mga, hindi naman yung talagang pero may mga minsan din na hindi ka magiging perfect sa pagiging mekaniko. Kaya yung pagiging mekaniko ay continuous learning. So, hindi ka perfect bilang isang mechanic, pero you make it almost perfect kasi ginagamit yan for daily driving and the family is masakay dyan. So, as much as possible, do it almost 100%. So, ayun nga. Ito lang yung aking maibahagi sa inyo for this morning. So, kukumplituhin ko na. So, yan. Napaka handy ng electric ratchet na ito. Saka ito. Napaka handy po yung kanyang itong Makita na pagka yung mga alam mong napakatibay talaga. Ito ay nabili ko ito sa Amazon. It's rate tough. Ay nagagampanan pa rin yung kanyang trabaho. So ito matibay talaga ito. So it's powered by Itmac tools, powered by DeWalt also. I own this power tools for 7 years and perfect pa rin siya. So, yan nga. So, maybe by this summer, lalagyan ko ito ng mga shelvings at baka nga iuwi ko yung aking malaking toolbox dito dahil sa comments ay hindi masyadong nagagamit yung ibang tools ko. So, I want to bring my big toolbox here and I will set up a good one, a good hanging cabinet so that lahat na yung mga tools ko ay mailagay ko at kasi sa comments naman ay hindi mo lahat magagamit yung tools. So parang natitinggal lang yung aking toolbox doon na posibilidad pa na masagi or something dahil nandun maraming trucks na pumapasok. So ito nga, ito lang yung i-emphasize ko sa inyo. A proper maintenance can prolong your engine and your safety also depends on it. Right? So, yun nga. Pagka naayos yung maintenance, ay hahaba yung buhay ng iyong makina. At of course, safety ka rin dadalhin ito sa araw-araw. So, yun lang. Yun yung masasabi. Doc Franklin, your certified mechanic in British Columbia, Canada. Thank you so much for watching. Follow and share for the next video. Thank you and God bless.